Totoo, mayroon ng bagong kasama ang Earth bukod sa ating moon. Pero ito na nga ba ang ating second moon? Gaya ng tawag dito ng karamihan? Ako si Madam Info at sasabihin ko sa inyo ang katotohanan at lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa 2024 PT5. 2024 PT5 ang pangalang ibinigay sa pinag-uusapang second moon ng Earth. Opisyal na itong nakapasok sa orbit ng Earth noong September 30, 2024, 3:54 AM sa oras ng Pilipinas. Mananatili itong kasama ng Earth hanggang November 25, 2024, 11:43 PM Philippine Time. Hindi ito permanente gaya ng moon na nakagisna na natin. Halos 2 buwan lang natin itong kapiling, 57 days to be exact, at lalabas na uli ito sa orbit ng Earth upang ipagpatuloy nito ang pag-ikot sa araw. Katunayan, hindi nito mabubuo ang isang revolusyon paikot sa Earth. Sa illustration na ito ni Tony Dunn, yung dilaw na guhit ang simula ng pagpasok ng 2024 PT5 sa orbit ng Earth ng September 29 hanggang sa paglabas nito sa November 25. Mapapansin nating ang dilaw na guhit ay hindi nakakumpleto ng isang buong ikot at parang isang semicircle lang. Ito ay dahil bahagya lang itong mahihila o maaapektuhan ng gravity ng Earth at hindi lubusang mabibihag ng Earth. Ibig sabihin, hindi magiging matatag ang pagsasama ng 2024 PT5 at ng Earth, kaya't makakawala rin ulit ito palabas sa space. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi angkop na tawagin itong moon o second moon ng Earth, dahil para maging moon ng isang planeta, dapat ito ay tuloy-tuloy na umiikot sa planetang ito at hindi bahagya lang na naapektuhan ng gravity ng planeta. Isa ang sikat na astrophysicist na si Neil deGrasse Tyson na tahasang hindi sumasang-ayon na ituring na second moon ang 2024 PT5. Para sa kanya, ang mga headlines na nagsasabi nito ay pang-clickbait lang. Who says this is a moon? It's clickbait. Kamakailan lang, sa isang papel na isinulat ng ilang astronomers, binigyang linaw nila ang definisyon ng mini-moon. Base dito, mas angkop na tawagin ang 2024 PT5 na isang pansamantalang mini-moon ng Earth. Mas ipapaliwanag ko yan maya-maya lang. Sa ngayon, ang mas bibigyang diin ko ay ang katotohanang ang 2024 PT5 ay isang asteroid. Partikular, ang 2024 PT5 ay nabibilang sa isang grupo ng mga asteroids na tinatawag na Arjuna asteroids. Ang lahat ng asteroids sa grupong ito ay mga near-Earth asteroids na ang pag-ikot sa araw ay halos kaparehas ng pag-ikot ng Earth sa araw. Ipapaalala ko lang na ang mga asteroids gaya ng mga planeta ay umiikot rin sa araw. Ang mga near-Earth asteroids ay yung mga dumadaan o napapalapit sa orbit ng Earth habang umiikot sila sa araw. Gaano kalapit? Hanggang mga 45 million kilometers. Parang ang layo pa rin, di ba? Pero sa sukat ng solar system, malapit na rin ito. Sa ngayon, October 7, ang layo ng 2024 PT5 sa Earth ay mga 3.7 million kilometers. Para mas ma-imagine natin, ito ay mga 9 beses na mas malayo kaysa sa layo ng Earth sa ating orihinal na buwan. Lalapit pa ito sa Earth na mga 4 na beses na lang ang layo kaysa sa layo ng Earth sa ating buwan. Hindi ba't alam nating ang karamihan ng mga asteroids ay matatagpuan sa tinatawag na main asteroid belt na nasa pagitan ng Mars at Jupiter? Ibahin natin ang mga Arjuna asteroids o ang mga near-Earth asteroids kasama na ang 2024 PT5 dahil hindi sila naninirahan doon. Gayunpaman, ang karamihan sa kanila ay doon nagmula. Ang posibleng dahilan kung bakit sila napatalsik papalayo sa main asteroid belt at mapadpad palapit sa Earth ay may kinalaman sa epekto ng gravity ng malalaking bagay sa space, lalong-lalo na ng Jupiter. Sa halip, ang 2024 PT5 at iba pang mga Arjuna asteroids ay matatagpuan sa tinatawag na Arjuna Asteroid Belt, para itong mas maliit na belt kung saan naroon ang mga iba't ibang material na umiikot sa araw malapit sa Earth. Sa illustration na ito ng NASA Jet Propulsion Laboratory, yung mga kulay asul ang mga near-Earth asteroids at yung
mga orange ang mga main belt asteroids. Yung puting pabilog ang orbit ng Earth paikot sa araw. Makikita natin yung korteng sinturon na binubuo ng mga orange na asteroids, ang main asteroid belt na nasa pagitan ng Mars at Jupiter. Samantala, ang mga kulay blue o mga near-Earth asteroids ay bumubuo rin ng sarili nilang korteng sinturon malapit naman sa orbit ng Earth. Ito ang Arjuna Asteroid Belt. Kung inaakala nating napakapambihirang pangyayari ng pagsama sa atin ng 2024 PT5, ang totoo, hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Ang 2024 PT5 ang ikalima ng pagkakataong nagkaroon ng pansamantalang kasama ang Earth na naobserbahan at naidokumento ng mga astronomers. Ang una ay ang asteroid 1991 VG na dumating sa Earth sa huling bahagi ng 1991 at umalis sa unang bahagi ng 1992. Mga 10 meters rin ang lapad nito gaya ng 2024 PT5. Ang ikalawa ay ang asteroid 2006 RH120 na namataan noong September 14, 2006. Mas maliit ito na nasa mga 2 meters hanggang 7 meters lang ang diameter na kasama ito ng Earth mula July 2006 hanggang July 2007. Ang ikatlo ay ang asteroid 2020 CD3 na nabihag ng gravity ng Earth ng mahigit 2 taon, kaya ito ang pinakamatagal na naging mini-moon ng Earth. Nabihag ito ng Earth ng mga 2016 o 2017 at nakatakas ito ng May 7, 2020. Ang lapad nito ay nasa mga 1 to 2 meters lang. Ang ikaapat ay ang 2022 NX1. Mga 10 meters din ang diameter nito. Bagamat 2022 nang nadiskubre ito, nakalkula ng mga astronomers na pansamantala na itong nabihag ng gravity ng Earth noong January 1981. Naulit ito nang bumisita uli ang 2022 NX1 sa Earth noong June 11, 2022 hanggang July 3, 2022 at mauulit muli sa 2051. Dahil sa mga ganitong pangyayari, klinaro ng mga astronomers ang definisyon ng mini-moon na ito ay mga asteroid o kometa na nabihag ng gravity ng planeta sa pansamantalang panahon. Ang mga mini-moons ay pwedeng mapabilang sa alinman sa dalawang kategorya. Ang una ay ang temporarily captured orbiter, kung nakakompleto ito ng isa man lang na buong ikot sa Earth bago ito lumisan at bumalik sa normal nitong ikot sa araw. Ang pangalawa ay ang temporarily captured flyby, kung hindi nito nakompleto ang pag-ikot sa Earth gaya ng 2024 PT5. Ang palagay ng mga astronomers, lagi tayong mayroong mini-moon. Yun nga lang, napakahirap nilang ma-detect dahil maliliit at madidilim ang mga ito. Delikado ba tayo sa 2024 PT5? Tinitiyak ng mga astronomers na bilang isang mini-moon ng Earth, ang asteroid 2024 PT5 ay hindi babangga sa Earth ngayon o kahit pa sa mga susunod na ilang dekada. Seryosong binabantayan ng mga astronomers ang mga near-Earth asteroids, lalo na ang mga klasipikadong potentially hazardous asteroids o PHA na posibleng magdulot ng panganib sa Earth. Ito yung mga asteroids na ang lapit sa Earth ay nasa mga 7.5 million kilometers o mas malapit pa at ang lapad ay mga 140 meters o higit pa. Bagamat ang distansya ng 2024 PT5 ay napapaloob sa kriteriya ng PHA, ito ay napakaliit para magdulot ng panganib. Ang diameter nito na nasa mga 10 meters lang o mga 33 feet ay parang singlaki lang ng isang school bus. Dahil sa liit at dilim nito, hindi ito kayang makita ng mga mata lang natin. Kahit gumamit pa tayo ng binoculars o ng amateur telescope, ay hindi pa rin natin ito makikita. Ang kailangan ay yung mga pang-professional o malalakas na telescope. Ang ating buwan ay mahigit 300,000 beses na mas malaki kaysa sa 2024 PT5. Kung baga, kung ang buwan ay isang malaking beach ball, ang PT5 ay isang maliit na holin. Kung ganoon pala kaliit ang 2024 PT5, paano nalaman ng mga astronomers na magiging isang mini-moon ito ng Earth?
Gaya ng nabanggit ko kanina, binabantayan na talaga ng mga astronomers ang mga near-Earth asteroids. Isa sa mga naghahanap ng asteroids na posibleng tumama sa Earth ang Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System o ATLAS. Pinamamahalaan ito ng University of Hawaii at pinopondohan ng NASA. 4 ang telescopes na gamit nila, 2 sa Hawaii, isa sa Chile at isa sa South Africa. Yung nasa South Africa ang unang nakadiskubre sa 2024 PT5 noong August 7, 2024. Ang ATLAS ay isang robotic astronomical survey. Yung 4 na telescopes na bumubuo ng ATLAS system ay nakaprogram ng suriin ang buong kalangitan maraming beses kada gabi upang maghanap ng mga objects na gumagalaw na posibleng mga asteroid o kometa. Nakaprogram rin itong magbigay ng warning kapag may nakita itong malaking asteroid na pwedeng makapaminsala sa Earth. Ultimo, ang maliliit na near-Earth objects ay kaya nitong makita at isa na nga rito ay ang 2024 PT5. Sa paglisa ng 2024 PT5 sa November 25, hindi natin kailangang malungkot dahil mayat maya pa itong bibisita sa Earth. Katunayan, lalapit uli ito sa Earth sa January 9, 2025 kung kailan ang distansya nito sa Earth ay 1.8 million kilometers lang. Pagkatapos nito, ang susunod ng pagkakataon na magiging mini-moon ulit ng Earth ang 2024 PT5 ay sa November 2055. Natatagal lang ng ilang araw. Tapos, ang susunod ay sa unang bahagi ng 2084. Maraming salamat sa lahat ng pagmamahal at suporta. Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Leonora Guerra, Ronald Rabanes, Roberto Dizon, and Black Whites. Maaari nyo ring suportahan ang channel na ito kapag clinic nyo ang thanks button sa ibaba. Kung may natutunan kayo o nag-enjoy kayo sa video, huwag nyo sanang kalimutang mag-like, comment, share at mag-subscribe na rin.